tawang nasasaktan, may emosyon, upang maramdaman mo ang naramdaman namin, Panginoon. Upang iligtas po kami sa aming pong mga kasalanan. And I know, Father, na nararamdaman po ninyo, Panginoon, ang pinagdaraanan po ng aming pong kapatid, si Brother Howard, at iba pang katulad niya. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay yakapin po ninyo siya. Bigyan niyo po siya ng lakas. Di man po niya maunawaan, Panginoon, kung bakit nangyari ang mga bagay nito, ay manalig siya sa inyo, Panginoon. Kumapit po, Panginoon, sa inyo. Huwag nang magtanim ng galit o sama ng loob, kundi isang pananampalataya, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Kami naman, Panginoon, na narito ay patuloy na dumadalangin din sa mga kapwa po namin Pilipino na nawala ng pamilya, magpapasko, nawala ng bahay, nawala ng hanap buhay, nawala ng mahal sa buhay sa bandang South, Panginoon, ng Philippines, sa Cagayan de Oro, sa Iligan City, at sa iba pang lugar, Panginoon. Dalangin po namin, i-comfort niyo po yung mga tao po doon, Panginoon, na nawa ay patuloy po silang manalig po sa inyo, Panginoon. At gawin po nila, Panginoon, ang pagkakataon na ito na lalo pang kumapit sa inyo, hindi malayo o Diyos, kundi kumapit po sa isang tagapagligtas. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Kami naman po, Panginoon, na narito ay tulungan po ninyo na patuloy na magtiwala at magpasalamat po, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkakaloob niyo po, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin at pagsama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Deuteronomy chapter 8, kung meron po kayong mga Bible na dala, sa Tagalog po ay Deuteronomio, Kapitulo 8, sa Lumang Tipan, kasama po ng Pentateuch na Bible. Pag sinabing Pentateuch, Penta, from the word Penta, ibig sabihin ay 5. So Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung pang-5, panghuli sa 5 aklat. Pero pong ibang Hudyo, hindi po nila ginagamit yung ibang aklat. Ang ginagamit lang po nila ay Pentateuch, yung 5 lang. Meron naman pong ibang Hudyo, ginagamit po nila yung buong aklat ng Lumang Tipan. Yan po pagkakaiba ng mga Fariseo at mga Saduseo. Pero sa atin po ay ginagamit natin Pentateuch. Tapos meron tayong mga major and minor prophets. Pagkatapos meron pa tayong New Testament, yung kay Jesus, sapagkat si Jesus po ang fulfillment ng revelation, the center of the revelation of the Bible. Ang puso po ng Biblia ay wala pong iba kundi si Jesus. So if you take out Christ from the Bible, mahirap mo maintindihan yung puso ng kahulugan ng Biblia. Kaya tayo nagse-celebrate ngayon ng Christmas. We want to remember ang ginawa ng ating Panginoon pagpunta po niya dito sa lupa. So Deuteronomy chapter 8, verse 7 hanggang 18. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Sa mabuting balita, sabi po rito sa verse 7, sapagkat kayo dadalhin niya sa isang mainam na lupain. Ito yung pangako mula sa Ehipto na labas ng ni Yahweh ang kanyang mga anak. Ang pinili po niya mula sa pangunguna ng kanilang amang si Abraham. Merong covenant na ginawa ang Diyos kay Abraham, at si Abraham din po ang unang pinangakuan na siya ay bibigyan ng isang lupain na para sa kanila. At yun nga po yung lupang pangako, yung Canaan na tinatawag natin. At ito po yung description ng passage or nung pangako na yun. Kaya matakot kayo sapagkat kayo idadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupaing sagana sa tubig.
maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Bakit mahalaga yung tubig? Sapagkat ang isa po sa sentro ng kabuhayan o ikinabubuhay ng panahon na yon ay hindi ang mga IT, hindi HR students, kundi ito ay ang pagpapastol, pag-aalaga ng mga hayop. Ito po ang kanilang ang puso po ng kanilang ang kalakal ng panahon na yon. Kaya kung maalala po ninyo si Abraham at saka si Lot, naalala po ninyo, sabi ni Abraham, kung saan ka, total nag-aaway ang ating mga tao, kung saan ka, kung kaliwa ka, doon ako sa kanan. Kung doon ka sa kanan, doon naman ako sa kaliwa para wag mag-away yung mga tao natin. At nakita po ni Lot na mas maganda yung sa isang banda, at pagkatapos ang ginawa ni Lot, sabi niya, total, nandito yung magagandang damo, magandang tubig, yun ang pipiliin ko, at yun nga ang kinuha niya. Pero tandaan natin, mas pinagpala pa rin ng Panginoon si Abraham. Can you just imagine that? Ibig sabihin ng pagpapala, hindi talaga nagmumula sa mga trabaho natin. Kahit nang bigyan tayo ng bonus ni Gov or bonus ng government officials, ang tutunay na pinagmumula ng pagpapala na meron po tayo, tandaan po natin to, walang iba kundi ang Panginoon. Wala pong iba kundi ang Diyos. Kahit na po tuyot, kahit pa ito ay isang disyerto, kayang magpabukal ng Panginoon ng tubig. Kahit pa patay ang dadaluyan, bubuhayin ng Panginoon para po sa atin. Sabi sa verse 8, sagana rin doon sa trigo, pati pagkain, cebada, ubas, igos, bunga ng punong granada. Ito po ay pag kinain po ninyo sumasabog. Olibo at pulot. Biro lang ho yun. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain. Ang ganda ho. Pag alam po natin yung Maslow's hierarchy of needs, si Abraham Maslow, sabi niya, ang pinakakaunang kailangan ng tao at hindi po pwede, yung physiological needs na tinatawag natin, ang pinakakailangan daw ng tao, yung basic needs. Ito ang food, water, air, shelter. Hindi natin pwede mawala. Ito na yung punong binabanggit. Sabi niya, kahit anong oras may pagkain kayo. Umaga, tanghalian, hapunan, may pagkain kayo. At anumang pangangailangan, sabi ron, ang mga bato roon ay magkukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Masusunog kayo roon, mabubusog, susunog. Mabubusog kayo roon at pupurihin niyo si Yahweh. Pakilakasan nga ito ng konti. Sa inyong Diyos, dahil sa masaganang lupain, ibinigay niya sa inyo. Sabi sa verse 11, huwag ninyong kalimutan si Yahweh. Ito po yung paalala. Sa verse 11, dito nagsimula yung paalala. Bakit? Nagkaroon ng babala mula sa verse 11 na baka makalimot sa kabila ng mga pagpapalang ibibigay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, wait! But, meron akong paalala sa inyo. Huwag niyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak, at ginto, o maraming sabihin natin, siguro ay meron na kayong magandang kotse para sa panahon natin na ito, maintindihan natin, meron na kayong flat screen, nanalo ka sa paraffle ng 32 inches na TV, o meron ka ng ref, may aircon ka na, may sweldo ka ng 15, 20 mil sa buwan, para mas maintindihan natin. Ito na yung kalalagayan mo. Nung una, hirap na hirap ka magsimula. Nanalangin ka sa Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon. Ito na, sabi ng Panginoon sa kanila. Sabi niya, pero huwag kayong magkakamali. Ano raw yung magkakamali? Huwag magkakamali. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Egypt. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makabandag na mga ahas at talakdan. Nang wala kayong mainom, ano raw? Nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Pinukpok lang po. Hello? Pinukpok yung bato, lumabas
ang tubig. Kayo'y pinakain niya roon ng mana. Biruin mo naman, ang mana, pinapanalangin mo lang, nalalaglag mula sa taas. Isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin. Hello? Ganito rin ang nangyari sa atin. Pinaranas tayo ng Panginoon ng hirap para raw tayo ay subukin at turuang magpakumbaba. Siguro yung iba sa atin andun pa rin sa hirap. Ang isa palang tinuturo sa atin ng Panginoon, matuto tayo magpakumbaba. Yung tinuturuan niya tayo na sa Kanya lang tayo magtiwala. Ang lahat ng iyo'y para raw saan? Sabi sa Tagalog, ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag na huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. And I believe this is the word of the Lord this morning. Kaya huwag ninyong isipin, mga anak ng Panginoon na sumasamba dito sa Bukawi, huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kayakayahan. Huwag daw nating isipin yung nabili nating sasakyan ay dahil tayo'y sobrang sipag magtrabaho. Yung nabili nating motor, yung nabili nating aircon, yung nabili nating laptop or kaya ay SLR ay para sa Panginoon. Pagka kami ngayon nagtatrabaho ng Saturday dito, nagkalat ang laptop. Gusto kong ipagtatapon dahil sobrang dami nila. Mayroong laptop si Jerry, may laptop si Joel. Ang pinakamalupit yung laptop po ni Jerlyn. Hindi ko nabubuksan eh. Benta na. Sabi sa verse 19, kapag ka siya'y tinalokoran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko kayo na malilipol kayo. Remembering to give thanks. Paalalahanan po tayo ng Panginoon sa umagang ito ng pasasalamat. Nais ko pong i-share sa inyo ang isang story na ito. Minsan, nabasa ko po ito, isang true-to-life story. Merong isang babae, in the middle of her work, nagtatrabaho siya sa isang city, at pagkatapos sa middle ng kanyang work, merong break time ka. So, tatrabaho siya, at pagkatapos, in the middle of that, naramdaman niya gusto niya mag-coffee. Parang mga teacher, no? Kaya mga nagtatrabaho sa government, may mga coffee break, Yossi break. Pero ito coffee break, sabi niya, I want something, I want coffee, sabi niya gano'n. At pagkatapos lumaba siya sa kanilang office, sa kanilang building, at pagkatapos pumila siya ng coffee para kumuha ng coffee. And then she saw a pack of cookies. Alam niyo na, Amerikano, mahilig din yan sa cookies. So pagkatapos, meron nga silang kasabihan, ako lang natutunan naman ito, you always save room for dessert. Ganun daw, kahit anong busog mo, you always save room for dessert. Basta pagkatapos mong kumain, dapat nagbibigay ka ng espasyo para sa dessert. Ang Filipino po, hindi man tawag na dessert, pero sa ating katulad tayo ng mga Chinese, ay mas mahilig tayo sa prutas, which is actually a lot better kesa sa mga cookies. But anyways, kumuha siya ng cookies at pagkatapos kumuha ng coffee at pagkatapos habang siya naglalakad, dala-dala niya yung kanyang bag. Alright? At pagkatapos lumabas siya, at tulad doon, merong parang umbrella at pagkatapos umupo siya, lagay niya yung kanyang bag sa baba at pagkatapos kumuha siya ng coffee at kumuha siya ng magazine. Alright? Sa labas ng bilihan ng coffee at saka ng mga cookies. Nakiupo siya sa harap din ng isang lalaki na nagbabasa naman ng newspaper. Pagkatapos kumuha siya ng coffee niya, and then she took a piece of cookie. Pagkuha niya ng cookie niya, habang pinabasa niya, napansin niya yung kaharap niya, kumuha rin nung cookie niya. Parang weird. Sabi, tinitingnan niya ngayon kung kakilala niya, alam mo yun yung parang nagpaparamdam ng, huy, nandito ko, kakilala kita, ano ba? Ayaw mo ko pansinin. Pagkuha niyang ganun,
minumukha niya, hindi niya mamukhaan kung sino. So hindi niya kilala. Sabi niya, sino ba ito kumukuha ng cookie ko? At pagkatapos, coffee siya, kumuha ulit siya. Afterwards, habang nagbabal siya, kumuha na naman siya ng cookie. At pagkuha niyang gano'n, kumuha na naman yung lalaki. So hindi niya alam kung mainis siya, mabibwisit siya, or something, or pa man. Basta naramdaman lang niya, nakakahalo yung inis, o kaya naman, baka naman kilala niya itong tao, hindi niya mamukhaan. Asar na asar po siya. Pagkatapos, sabi niya, isa pa. Kukuha pa ulit ako ng cookie habang siya nagbabasa ng magazine at habang yung isa naman ay nagbabasa naman ng newspaper. Kumuha ulit siya ng cookie. At pagkatapos, kumuha ulit ng isang cookie yung lalaki. Hindi na siya halos makapagtimpil. Pagtingin niya rin sa kanyang cookies, isa na lang ang natira. Sabi niya, pambihira. 7 to eh. Yung 3, nakain ko, yung 3 kanya rin. Ito, isa na lang. Ano kayang gagawin ng lalaking ito? Nung kukunin niya na yung cookie, sabi, titingnan ko lang kung anong gagawin ng lalaking ito. Nung kinuha niya na yung cookie, kukunin niyang gano'n, inunahan siya ng lalaki. Inunahan siya ng lalaki, at pagkatapos, hinati ng lalaki, yung binigay sa kanya yung kalahati. Buisit na buisit siya. At pagkatapos ang ginawa ng lalaki, pagkakuha ng kalahati, umalis. Nawala na siya sa mood. Buisit na buisit siya, bumalik siya sa office niya. Ako pa ngayon, ang feeling niya, ako pa ngayon. Ako pa ang binibigyan ngayon. Aking cookies yun. Nagmamagaling pa yung lalaki na bumalik siya at gusto niya sabihin, ikwento sa mga office mate niya, at pagkatapos, kinuha niya yung kanyang bag, umakyat siya, at pagkuha niya ng kanyang bag, pagsilip niya, yung cookies niya, nandun sa loob. Yung kinakain pala niyang cookies, hindi talaga kanya. Parehas lang sila ng binili. Wow! Hey, Jerome, you know what? I think totoo rin yung istorya na yun sa buhay po natin, hindi ba? Ano po ang ibig kong sabihin? Tingin po kayo sa I think this story ay nagpapakita po kung paano rin natin tinitreat ang Panginoon. Tama ba? Ang story ay nagsasabi sa atin, kuha tayo ng kuha doon sa mga blessings ng Panginoon and feeling pa rin natin, hello? Feeling pa rin natin, tanggap tayo, hindi, nagtrabaho ako, nag-OT nga ako, kaya kahit holiday, nag-work ako. Pero at the end of the day, siguro pwede natin isipin, saan ba nang galing yung lakas? Saan ba galing yung pag-iingat ng Panginoon nung pumapasok ka? Saan ba nang gagaling yung alam mo yun? Yung pumikit ka, ang totoo, hindi mo alam kung madidilat ka pa. Yun ang katotohanan, hello? Hindi mo alam kung magigising ka pa o hindi na. And yet, binless ka ng Panginoon ng buhay, ng lakas sa araw-araw. And sometimes we are like that women na tayo ay nagmamagaling ang feeling natin sa atin yung cookies na yon. But the truth is, brothers and sisters, hindi yun sa atin. Sa Panginoon yun. Kaya tama yung sinabi ni Moses eh. Tama yung sinabi niya sa Deuteronomy chapter 8. Sabi niya, baka naman makalimot kayo mga Israelita na ang tunay na kapapala ng Panginoon ay hindi yan galing sa sarili niyong lakas, kundi galing yan sa Panginoon. Not so long, hindi po matagal na pakilakas ang pangato ng konti. Nalayo ko lang. Hindi po matagal na panahon ay nagkaroon po ng interview. In-interview po, nagkaroon ng poll ng isang magazine at tinanong po ang mga mayayaman at sikat na tao. Ang tanong po ay ganito, if you could be granted one wish, kung mabibigyan ka ng isang wish that will come true right now, what would that be? Kung mabibigyan ka ng isang wish, na mas nagaling wish, kahilingan, at mabibigyan ito ng katugunan ngayong oras na ito, nasabi rin sa poll, ibig sabihin, lahat sila tinatanong, ano yun? Merong maraming sumagot. Ang ganito yung sagot nila. I wish, Kuya Joel, I wish that I could be given an even greater ability
to appreciate all that I already have. Let me read that again. I wish that I could be given an ability, or given an even greater ability to appreciate all that I already have. I think you will agree with me that one of our weaknesses bilang tao, hindi po tayo mahusay, magaling magpasalamat sa mga ibinibigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung ano lagi natin hinahanap sa Panginoon? Kung ano yung wala. Kung ano yung gusto natin. At dahil doon, natatakpan nito yung dami ng pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil doon, ang tingin natin ngayon sa Panginoon, Lord, hindi mo naman binigay yung wish ko. Parang isang bata, napakarami na mo ng biniling baril. Araw-araw nagpapabili ng baril, or araw-araw nagpapabili ng toy, pero pa rin ang hinahanap yung bagong toy. Siguro ito rin isang magandang prayer for us, na makita natin with greater ability to appreciate all that we already have. Sabi po ni Paul, paulit-ulit, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi po ron, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ano po sabi ron? I think one of the key words, or key, yes, is give thanks. Another key word, yung universal na word, all. Pag sinabi pong all, lahat po yan. Mabuti, masama, maliit na pagpapala, malaking pagpapala, lahat po ay dapat po ipagpasalamat sa Panginoon. December 20, nagkaroon po kami ng Christmas party sa provincial. Dahil under po kami ng provincial din, yung isa ko pong pinagtuturuan. At ang dami yung pinamigay. Imagine po nito, 200 groceries. 200 ho yun, ha? 100 1,000 pesos. Di yun, 300 na yun. Maliwanag na 300 tao na yun. Pagkatapos, meron pa, let me see, 10 5,000 or 10 5,000, tapos 10,000 na 10 or 5 10,000 at isang 50,000. 50,000 pambayad ko ng 2 buwan na alam mo pag kami binabayaran ka, naiintindihan nyo ba? Ang sarap magbayad, di ba? Ng bagong sasakyan. Ang sarap magbayad. Talagang, di bali nang wala kang makain minsan, di ba? Kailangan mabayaran mo yun. Sabi ko 2 buwan, oh, 50. Lord, naiintindihan mo, di ba? Pastor pa naman ako, naiintindihan mo, okay. Okay na 50,000 sa akin, di ba? Ito pa, merong 10 ref. Do, ilan pa yun? 10 32 inches na flat screen LED with component na yun. I mean, pagka 35,000 yun, around 35,000. Pinakahalaga nun. May washing machine na 10, 20 washing machines. Dami! Siguro nanalo. Pati nagpamigay pa si Governor Alvarado, nanalo siguro ay kung 2,000 kami ron, mga 1,999. Ako lang po yung hindi nakakuha. Oo, bait talaga. Pero mga 2,000 mahigit naman po yung nandun. Kahit po candy, wala ako na panalunan. Candy na lang, paakaw eh. Kukunin ko na eh. Joke lang. Actually, nagtanong dito sa akin, 500. Nagtatanong anong meaning ng Pasko? Eh, 500 lang. Ayoko niyan. Kaya ko, Lord, dun ako sa 50,000. Ako na, Diyos, kahit magkano, wala ko nakuha eh. The Bible says, in everything, give thanks. Alam mo yan, yung parang nagpaparaffle ng iPad, nagpaparaffle ng touchscreen na, tapos gusto mo, parang
Eh, 2,000 kayong nandun. Lahat kayo may gusto. Naintindihan niyo ibig sabihin? Lahat kayo nananalangin. Nanalo na lahat ng nasa paligid ko. Okay ah. Champion tong mga to ah. Sa akin kakay 50,000. Yun. Wala talaga ako nakuha. But still, God is good. God is good. In everything, give thanks. Give thanks in all circumstances. Ephesians chapter 5 verse 20. Sabi po ron. Basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. For everything in the name of our Lord. Tingnan nyo, laging kasama yung magpapasalamat ka sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Panginoong Jesus, salamat po. Diyos Ama, salamat po sa mga pagpapala ninyo. Nakalipas na naman yung isang taon. Next year next year. Next week po, pagka nagkita tayo, next week na yun. 2013 na. Can you just imagine that? At 12 pala. So, hindi na ako gising kayo. Kasi gusto ko na matapos yung hulugan ko eh. Kaya hulugan namin. Kaya gusto ko 13 na agad. Sabi po sa isang verse pa, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Do not be anxious about anything. Louder. But in everything, pray and thanksgiving, present your request to God. Ito, pagka nananalangin ka raw, magpasalamat ka rin. Hindi lang daw tayo puro hingi. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw nagkakaloob ng mga bagay na ito sa akin at alam mo kung ano yung makakabuti sa akin. Alam mo kung kaya ko, Panginoon, ito o hindi. And you know what? I can give you lots of verses about thanksgiving that it is theological, na talaga it's a doctrine na tayo dapat mga anak ng Diyos ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Nagpagaling ang Diyos ng 10 may ketong at pagkatapos nung napagaling niya, bumalik po ay isa. Ano agad yung tanong ng Panginoon? Di ba 10 kayo? Nasaan yung siya? Remember to give thanks. Remember. Alam niyo po, this year, ang daming ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo. At marami pang gagawin ang Panginoon. Hello? Maraming ginawa ang Panginoon sa inyo. Marami pa siyang gagawin. Maraming ginawa ang Panginoon sa buhay po natin dito sa J-Off. At marami pa siyang gagawin. Ganito pong gagawin natin. Pabilisan po ito. Papalabas po natin yung video ng mga pasasalamat natin sa Panginoon as J-Off family. And then later, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na sa loob ng 30 seconds, dito po sa harap natin, we will celebrate the goodness of God. I will ask you to come forward and speak about the goodness of God. Magpasalamat tayo. It's not about us this morning. It's about God. Panoorin po natin itong video.